sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. National Security Council bineberipika ang napaulat na kaugnayan ng Islamic State o ISIS sa bombing attack sa Marawi City. Hataw Balita. Batas militar hindi kailangang ibalik sa Marawi City kasunod ng bombing incident ayon sa ilang kongresista. Hataw Balita. State of calamity posibleng ideklara ng lalawigan ng Surigao del Sur dahil sa iniwang matinding pinsala ng naranasang magnitude 7.4 na lindol nitong Sabado. Hataw Balita. Mahigit 13,000 pamilya sa Hinatuan nananatili sa evacuation centers dahil sa banta ng aftershocks. Hataw Balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte no-show sa preliminary investigation sa reklamong grave threats na isinampa ni ACT Teachers List Representative Franz Castro. Hataw Balita. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo, ipatutupad na ng mga kumpanya ng langis ngayong araw. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang ulat na may kaugnayan ng Islamic State o ISIS sa nangyaring pagsabog sa gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi City kamakalawa December 3. Ayon kay National Security Council o NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, raw information pa lamang ang nakararating sa kanila at wala pang matibay na basihan kung may kaugnayan nga rito ang ISIS. Ibinahagi naman nila ang nagpapatuloy na pagtugis ng mga otoridad sa mga responsable sa nasabing pag-atake sa Marawi na ikinasawi ng 4 na tao at pagkasugat ng marami. Pakinggan natin ang pahayag ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya. At present, what I can say is we are verifying these reports na it was ISIS-inspired or it was ISIS itself, no, through their local counterparts na gumawa nito. We know of some remnants of the extremist groups in Lanao del Sur, and ito po ay tinutugis na ng ating mga otoridad, and the Armed Forces of the Philippines together with the Philippine National Police has committed to find those persons responsible for this dastardly attack, and they will be brought to justice. Samantala, wala pang malinaw na impormasyon maging ang mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM kung sinong responsable sa nangyaring pambobomba. Pakinggan natin ang pahayag ni BARM spokesperson Attorney Nagib Sinarimbo. Alam naman natin na may presence yung violent extremists dito sa Marawi. At ang pinaka-manifest na nangyari yung 2017 nung nagkaroon ng siege sa Marawi. May mga reports na ISIS ang gumawa. Meron ding mga nagsa-circulate sa na text messages nung gabi ng Sabado na merong gagawin na pagpapasabog pero hindi naka-specify kung saan yon. So, ito ho, kailangan talaga tingnan maigi. Hataw Balita. Nais pa imbestigahan sa Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang nangyaring pagsabog sa Mindanao State University o MSU Marawi City nitong Linggo, December 3. Ayon sa Senador, kailangan anyang malaman kung nagkaroon ng failure of intelligence na naging dahilan kung bakit nangyari ang insidente sa lungsod. Gayunman, tiniyak ni Senator de la Rosa na titignan nila sa gagawing investigasyon ang lahat ng anggulo sa MSU bombing incident para matukoy ang pinagmulan ng problema. Naniniwala rin ang mambabatas na terorismo ang motibo sa likod ng pag-atake. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. It will cover everything, not only the lapses. We don't want to be finger-pointing here. Pwedeng merong failure of intelligence dahil nga hindi na-monitor, di ba? Kung na-monitor man nila,
failure to act on the intelligence, ganun naman talaga ang mangyayari dyan. Ayon naman kay Senate President Juan Miguel Midzubiri, magkakaroon sila ng executive session kasama ang ilang security agency sa Miyerkules kaugnay ng sitwasyon. Hataw Balita. Mas pinaigting ng security forces sa Davao City ang seguridad kasunod ng nangyaring bombing incident sa Mindanao State University sa Marawi City. Ito'y kahit walang direktang banta na natatanggap ang lungsod, batay sa nakalap na impormasyon ng intelligence community ayon sa Davao City Police Office o DCPO. Sa pamamagitan ng mas pinalakas na Oplan Davao Defense System o Oplan DDS ng DCPO, nagsasagawa ng random checkpoints ang iba't ibang police stations sa lungsod at mas pinaitinga ang police visibility. Ang Task Force Davao mas hinigpitan naman ang checkpoint sa lahat ng entry points papasok sa Davao City. Masusing chinecheck ang lahat ng sasakyan at mga pasahero nito. Mas pinaiting din ang bus boarding operation sa lahat ng border points. Pakinggan po natin ang pahayag ni Colonel Darren Comia, ang commander ng Task Force Davao. Pina-strengthen natin yung security checks, especially yung implementation ng City Ordinance 48 Series of 2022 na kung saan during big events and doon sa mga specified areas, talagang mahigpit natin chinecheck at ipinagbabawal lalo na sa mga big events, yung mga backpacks, luggages, mga naka-jacket, talagang thoroughly inspect natin yan. Even yung mga non-transparent water containers, talagang hindi natin pinapapasok yan. Hataw Balita. Naniniwala si Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong na hindi nararapat ibalik ang batas militar o martial law sa Marawi City dahil lilikha lamang umano ito ng matinding pangamba sa publiko. Kasunod ito ng nangyaring pagsabog ng bomba sa loob ng gymnasium ng Mindanao State University nitong linggo, December 3, na ikinasawi ng 4 na tao at nag-iwan ng maraming sugatan. Anya, mas mainam kung kukunin ang suporta ng publiko sa pagpapanatili ng seguridad sa Marawi. Pakinggan natin ang pahayag ni Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong. I think we should not resort to that kasi we do not want to cause unnecessary panic. The more kasi na mag-panic tayo, it's also a sign na pinapakita natin na hindi tayo on control of everything. So it should be the opposite. We need to win the people's support. We need to win the sympathies. And by doing so, we do not only resort to military effort, we also need to invest more on the civilian defense scheme or civilian defense intervention. Git naman ang kapwa nito mambabatas na si Basilan Representative Mujib Hataman, malaki ang kaugnayan ng development at rehabilitasyon ng Marawi sa pagpapanatili ng seguridad sa lungsod. Naniniwala ang mambabatas na malaking bagay ang kaunlaran sa Marawi upang mapanatili ang seguridad doon. Anya, batay sa karanasan nila sa Basilan, pag-develop ang isang lugar, mapipigilan ang recruitment ng mga terorista. Pakinggan natin ang pahayag ni Basilan Representative Mujib Hataman. Very disappointing given yung timeline na binigay na kailang extensions. Tapos kahit sabihin mo, actually, ito pang masaklap dito, billion yung pera na pinondo dyan mula nung nakaraang administration. Pero hanggang ngayon na marami ang hindi napapakinabangan. Hataw Balita. Isang massive manhunt operation ang inilunsad ng puwersa ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa Marawi upang agad na madakip ang mga hinihinalang suspect sa nangyaring pambobomba sa isang gymnasium sa Mindanao State University, Kamakalawa. Inihayag ni Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PRO-BA Regional Director Police Brigadier Alan Noblesa na patuloy ang kanilang ginagawang investigasyon bagamat mayroon na silang persons of interest sa nangyaring pag-atake. Tumanggi naman na magbigay ng iba pang mga detalye tungkol sa kaso ang mga otoridad upang hindi maapektuhan ang isinasagawang investigasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni West Mincong Commander Lieutenant General William Gonzales. So as we speak, habang nandito tayo, may ongoing na massive operation
to hunt these terrorist groups o yung mga suspected na perpetrators ito bombing. Sa kabila ng madugong pag-atake, tiniyak naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa mga estudyante ng Mindanao State University na walang dapat ikatakot ang mga ito. Prioridad anya nila na masigurong kaligtasan ng mga estudyante at maging sa iba pang mga universidad. Nakadeploy na sa Marawi ang karagdagang puwersa ng mga pulis at sundalo na makatutulong sa maigpit na pagbabantay upang maiwasan na maulit ang nangyaring pag-atake ng umano'y mga terorista. Pakinggan natin ang pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sa ating pong mga kababayan, gusto po namin ipaabot sa inyo that hindi po kayo dapat mamahala. Please continue on with your normal activities. Pati na rin po sa mga estudyante ng Mindanao State University, nananawagan kami sa kanila, they can go back to the MSU because they can be assured of their safety. Hataw Balita. Kinumpirma ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na walang indikasyon na isang suicide bombing ang nangyari sa Mindanao State University sa Marawi, Kamakalawa. Ito'y matapos na makilala ng pulisya ang 4 na nasawi sa pagsabog. Ang 4 na namatay ay kinabibilangan ng isang lalaki at 3 babae habang 45 naman ang nasugatan. Sa mga nasugatan, 6 na lamang ang patuloy na ginagamot sa ospital dahil nakalabas na ang 39 na nagtamo lamang ng minor injuries dulot ng nangyaring stampede. Pakinggan po natin ang pahayag ni Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Wala pong indication na meron pong ganon. Kausap ko po yung PD because mga Kristiyano po ito. Ongoing po yung mass nung mangyari po ito. In fact, yung 4 na biktima po, I understand, are all Christians po. So, wala pong indicator sa ngayon na may suicide bomber po na involved dito sa insidente po na ito. Hataw Balita. Ipinahayag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na mayroon na ring natukoy na 2 persons of interest sa insidente. Gayunman, hindi na muna nila papangalanan ng mga ito habang isinasagawa pa ang investigasyon. Bumuo na rin ang Special Investigating Task Group na tututok sa pagsabog. Kinukumpirma din ng pulisya ang naunang balita na mayroong indikasyon na may kinalaman ng foreign terrorist sa pagpapasabog. Pakinggan natin ang pahayag ni Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. There are indication na they may be a member of a certain group na na-report na rin na may mga previous involvement po sa mga bombing, particularly yung mga bus bombing po. Lahat po ng information na ibinigay sa atin at natatanggap po natin ay kinukonsider po natin yan, and we are in close coordination with our AFP counterparts at doon sa possible involvement po ng foreign terrorists. Alam po natin previously may mga nare-report po tayong presence ng mga FTOs o foreign terrorist individuals diyan po sa ibang area po ng Mindanao. So it may be a possibility. Inilagay na sa full alert status ang buong Mindanao habang heightened alert status naman ang Metro Manila. Bagamat walang threats na natatanggap ang PNP, bahagi ito ng kanilang security measures para hindi na maulit pa sa ibang lugar ang katulad na insidente. Hataw Balita. Malaki ang posibilidad na magdeklara ng state of calamity ang lalawigan ng Surigao del Sur kasunod na naranasang magnitude 7.4 na lindol nitong Sabado. Base sa assessment ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasirang gusali, mga bahay at iba pang mga infrastruktura dahil sa malakas na pagyanig at nararamdamang malalakas na aftershock sa probinsya na epekto ng malakas na lindol. Marami ding anyang mga bahay at gusali ang nagkawasak-wasak at may ilang mga kalsada ang nagkabitak-bitak. Batay sa datos ng Office of Civil Defense, 746 na bahay ang lubos na nasira at 141 naman ang bahay na bahagyan lamang na nasira.
Umabot na rin sa mahigit 88 milyong piso ang naging danyo sa probinsya. Dagdag pa ng OCD na mayroong 529 na pamilya o katumbas ng 2,647 na individual ang naapektuhan ng lindol. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni Surigao del Sur PDRRMO Assistant Officer Eduardo Milloren at Defense Secretary Gibo Chodoro. Status ng mga report kayo na medyo tumaas na yung damages, then yung regular na aftershocks ngayon. So by that, mapapabilis yung paggawa ng mga assessment sa ng mga building. Ang response po ay mabilis pong ibibigay. Dahil po ang mga kalsada, hindi naman po naantala. Secondly po, ang National Response Cluster ay naka-activate for this incident. Hataw Balita. Hindi maiwasang mangamba ng mga residente dahil sa nagpapatuloy pa rin ang nararanasang aftershocks kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa Hinatuan, Surigao del Sur. Dahil dito, pinili na lang ng mga residente na manatili sa mga evacuation center dahil sa posibleng pagtama ng malalakas na aftershock sa kanilang lugar. At mula sa Hinatuan, Surigao del Sur, si MJ Vasquez, humahataw live. Good morning, MJ. Kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Good morning, amigo. Sa ngayon nga ay narito tayo sa Hinatuan, Surigao del Sur at nananatili nga ang ating mga kababayan sa mga evacuation center. Mahigit 13,000 pamilya ang ngayon ay nananatili doon at nagpapahinga, amigo. Hindi maiwasang mangamba dahil 3 araw na silang nakaranas ng malalakas na pagyanig. Gaya na lang ni Tatay Edward Chero na mas pinili na lamang na manatili sa loob ng kanyang tricycle para maging ligtas sa anumang posibleng maidulot ng trahedya. Isa siya sa mga lumikas matapos yanigin ng malakas na lindol ang bayan ng Hinatuan. Ayon sa kanya, ngayon pa lang niya ito naranasan sa loob ng 70 taong paninirahan niya sa Hinatuan. Sige na ako parang linog o dili sa maano. Kaya ang linog sa una, agi mo lang. Isa duha, wala. Karon 15 minutes, tayo na po. Lipong ko. At niya akong misis ron. Ipong. Ayon sa datos ng Provincial Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, aabot na sa 58 million pesos ang pinsalang idinulot ng malakas na lindol sa Surigao del Sur. Sa ngayon, ang mga lumikas na mga residente ng Hinatuan ay nananatili dito sa Bitoon Elementary School na sakop ng Hinatuan. Patuloy naman sa pamamahagi ng food pack sa bawat pamilya ang lokal na pamahalaan at nagsasagawa rin ito ng mga monitoring sa bayan. Samantala, amigo, nilinaw naman sa isang advisory ng Municipal Risk Reduction and Management Council o MDRRMC ng Hinatuan na walang anunsyo ang ahensya ng mass evacuation sa buong bayan. Sinabi rin nito na wala pa silang natatanggap na tsunami warning mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Bukod dito ay nakausap na rin ni Secretary Gatchalian ang ilang local official sa Surigao del Sur hinggil sa iba pang assistance na ipagkakaloob sa ating mga kababayan na lubhang naapektuhan ng lindol. Gayon din na muling kinansela ang lahat ng klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa probinsya, maging ang pasok sa trabaho mula ngayong araw hanggang bukas, December 6. At yan muna ang ating update mula rito sa Hinatuan. Balik sa iyo, amigo. MJ, nakikita natin sa video mo na yung mga kababayan natin na nandyan sa evacuation center, sapin lang yung kanilang isinasapin dyan sa simento sa kanilang pagtulog. Wala bang may po-provide na kahit mga kutsyon, yung ating lokal na pamahalaan para dyan sa ating mga evacuees sa MJ? Yes, amigo, itong ating mga nakita ng mga evacuees kanina
ito lang yung mga bagong dating lang, amigo, kasi mas pinili nilang umalis dahil tatlong magkakasunod na pagyanig ang kanilang naranasan. Dahil itong mga taong ito ay dito sila malapit nakatira sa mga coastal waters ng Hinatuan. So kaya pagdating nila dito sa evacuation center, hindi agad sila nabigyan ng mga matutulugan nila, amigo. Pero nakahanda naman ang lokal na pamahalaan ng Hinatuan para asistihan ang mga evacuees, amigo. Oh, salamat naman kung gano'n. Ano? Pati yung kanilang pagkain sana at yung malinis na tubig na kanilang maiinom, MJ, matiyak din na hindi napapabayaan yung ating mga kababayan dyan sa evacuation center, MJ. Yes, amigo, kanina galing tayo doon sa office ng MDRRMC kung saan nandoon na nga yung mga food packs, nakahanda na doon yung ipamimigay nila ngayong umaga sa mga evacuation center. At nakahanda na rin ang ating mga local officials upang mamahagi, amigo. Hanggang kanina ba o ano ba yung pinakabago, MJ, na nakaranas kayo ng aftershock diyan sa Hinatuan? Amigo, ayon sa PHIVOLCS, maya't maya naman yung pagpo-post ng PHIVOLCS sa kanilang page. Nandyan lamang sa mga 1.4 to 2.5 na mga aftershocks ang nararanasan dito base sa mga post ng PHIVOLCS, amigo. Pero yung mga residente ba na lumikas, MJ, yung bang kanilang mga tahanan may damage din o may crack kaya din sila lumikas sa kanilang mga tahanan? Amigo, kagaya nga ng ating nakapanayam kanina na si Tatay Shero, nakatira siya malapit sa dagat. No? Yung nangyari nga ang lindol, nakwento niya kanina na talagang nasira ang kanyang bahay at karamihan sa mga tao na na-evacuate dito ay totally damaged ang kanilang mga bahay. Kaya nga inutusan sila ng kanilang mga barangay captain, lalo na ng lokal na pamahalaan, na lumikas muna sila pansamantala dahil sunod-sunod nga itong mga aftershocks, amigo. At merong bang pangako naman ng lokal na pamahalaan doon sa pagpapasaayos ng kanilang mga tahanang nasira? Bunsod nga nitong malakas na lindol dyan, MJ. Yes, amigo, kahapon nagpulong ang mga lokal na pamahalaan kasama ang si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Wala tayong narinig na pangako na bibigyan nila ng tugon itong mga nasirang bahay ng mga evacuees. Pero binigyan din nila ang pagbibigay ng mga assistance at iba pang mga tulong na pwede nilang maibigay sa ating mga kababayan, amigo. Alright, MJ, patuloy kaming hingi sa iyo ng update dyan sa Hinatuan, Surigao del Sur. Maraming salamat, MJ Vasquez, na nag-uulat ng live mula sa Hinatuan. Hataw Balita. Pinalawig pa ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang class suspension ngayong araw sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Layo ng kanselasyon ng klase na bigyang daan ang nagpapatuloy na rapid damage assessment sa mga infrastruktura at gusali, lalo tuloy-tuloy pa rin ang mga naitatalang aftershock sa lungsod. Nasa diskresyon naman ng mga pribadong paaralan kung magpapatupad ng class suspension. Hataw Balita. Naniniwala ang National Security Council na ang pagdami ng Chinese maritime militia vessel sa Julian Felipe Reef ay paraan ng China para maipakita sa buong mundo ang kanilang pag-angkin sa West Philippine Sea. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, nakakaalarma ang pagdami nito dahil kung noong November 13 ay nasa 111 lamang ito, ngayon ay nasa 135 na ang nakahimpil na CCM vessel sa lugar. Dahil dito agad na nagpadala ang National Task Force for the West Philippine Sea ng mga barko sa lugar upang ipakita ang mariing pagtutol at hindi natutuwa ang Pilipinas sa swarming activity na ito ng China. Pakinggan natin ang pahayag ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Parang they're trying really to change the facts on the ground, no? So as a result of this, no, nagdesisyon ang National Task Force West Philippine Sea na ipaalam ito sa publiko what is happening at this reef, yung Julian Felipe Reef. Coast Guard vessels were dispatched to that area to fly the flag as well. Kasi kung ang Chinese Coast Guard at ang Chinese Maritime Militia are present there, no,
flying their flag, the Philippines must also be represented. At pinaigting din natin yung ating maritime domain awareness. Samantala ay naman sa isang international security study expert ng De La Salle University na si Profesor Renato De Castro, isa lamang ang swarming sa taktika ng China para sakupin ng 90% ng South China Sea. At kung hindi tayo kikilos ay tuluyang masasakop ang Julian Felipe Reap. Pakinggan natin ang pahayag ni international security study expert Profesor Renato De Castro. Ngayon nakikita natin yung operation ng tinatawag natin Chinese Maritime Militia at ang ginagamit niya yung tinatawag nating swarming tactic. No? Nagpapadala sila doon na napakarami nilang fishing vessels na minaman ng Chinese Maritime Militia at talagang pinamumukha nila sa atin na kaya nilang sakupin at kaya nilang kupkupin. Yung sa Julian Felipe Reap na nangyari. Naniniwala rin si Profesor De Castro na ang pinakamabisang pantapat sa China ay ang pagpapalakas pa sa puwersa ng Coast Guard at ng mga sundalo na nagbabantay sa lugar. Palakasin na lang ho natin ang ating Coast Guard, palakasin ho natin ang Navy. Kung magkakaroon ng support sa ating mga mangingisda, siguro voluntary based yan, pero hindi ho natin sila ilalagay sa peligro. Katulad ho ng China. Kasi lahat naman ho yan Lahat naman ho yung mga mangingisda, mayroon ho yung mga organisasyon na pinapaandar ho at hawak ho ng Communist Party of China. Wala naman ho tayong gano'n, hindi naman ho tayo komunista katulad ng China po. Hataw Balita. Sa iba pang balita, hindi dumating sa itinakdang pagdinig kahapon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa reklamong grave threats na isinampa sa kanya ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ayon sa legal team ng kongresista, may 2 abogado na nag-enter ng kanilang appearance para kay Duterte. Sinabi umano ng nagpakilalang mga abogado ng dating Pangulo na hindi pa nila natanggap ang sabina pati ang complaint affidavit. Dahil dito itinakda ng piskalya ang kasusunod na pagdinig sa December 15, 2023. Dito inaasahan na formal nang sasagutin ng dating Pangulo sa pamamagitan ng counter affidavit ang reklamo sa kanya. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at ang kanyang abogado na si Attorney Rico Domingo. Sana nandito siya, no, para ma-face niya or makita maano niya yung kaso, no, makita niya at makapag-submit siya personally nung kanyang counter affidavit. Hindi namin sasabihin delaying tactic yon. Ang kanilang sinasabi ay hindi pa raw natatanggap ang subpoena at complaint affidavit ni Congresswoman Franz Castro. Kaya ang ginawa ng piskal, binigyan po sila ng another copy na they officially received this afternoon. Hataw Balita. Oy, good news at bad news naman sa ating mga kaibigan na motorista dahil ipatutupad na po ngayong araw ng Martes, December 5, ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Batay sa kanilang abiso, bumaba ng 30 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Sa kabila nito, tumaas naman ng 30 sentimos kada litro ang presyo ng gasolina. Sa kerosene naman ay tumaas ng 20 sentimos sa kada litro nito. Paliwanag ng Department of Energy, bunsod ng mga espekulasyon hinggil sa posibleng pagpapalawig pa ng pagbabawas sa produksyon ng langis ng mga pangunahing bansang nagpo-produce nito ang nabanggit na estimated price adjustments. Naapektuhan din sa paggalaw ng presyo ang na-monitor na bagyo sa Black Sea malapit sa oil depot ng Kazakhstan. Mas mababang inventaryo ng langis sa Amerika at ang mas mahinang halaga ng dolyar sa Estados Unidos. Hataw Balita. Tinatayang nasa 21 metriko tonelada ng sibuyas ang inangkat na ng Department of Agriculture para sa holiday season. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Umangkat na ang Department of Agriculture o DA ng 21,000 metriko tonelada ng sibuyas para maging tugon sa pagtaas ng demand sa papalapit na holiday season. Ayon sa Bureau of Plant and Industry o BPI, inangkat ng DA ang nasa 17,000 metriko tonelada ng pulang sibuyas at 4,000 metric tons na yellow onion sa China, India at the Netherlands.
Binigyan din ng BPI na ang total volume ng sibuyas ay base sa pagkonsumo ng bawat Pilipino. Inaasahan ngayong buwan, darating ang imported onions na magsisilbing buffer stocks upang mapanatili ang presyo ng sibuyas sa pag-aani mula buwan ng March hanggang Abril sa susunod na taon. Sa kasalukuyan, nasa 140 to 180 pesos per kilo ang presyo ng pulang sibuyas at inaasahang bababa ito sa pagdating ng mga inangkat. Kamakailan, inilunsad ng kagawaran ang Onion Expansion Program sa Tupi, South Cotabato bilang strategic response para mapataas ang presyo ng kalakal sa Luzon sa nakaraang taon. Inisyatibo ito ng Poverty Reduction, Livelihood and Employment Cluster ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa pakikipagtulungan ng Mindanao growers na mapataas ang produksyon at maiangat ang kabuhayan ng mga nagtatanim ng sibuyas. Sinabi naman ni DA Assistant Secretary James Layug na nakatuon ang programa para labanan ang agricultural smuggling maging ang banta sa mga masama ang loob na nakakaapekto sa local onion industry. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Pinalawig pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang termino ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ng karagdagang 4 na buwan sa pulisya. Patay sa sulat ng Pangulo sa PNP at Department of the Interior and Local Government o DILG, ginamit na batayan ng Executive Order No. 136, serye ng 1999 na kumikilala sa kapangyarihan ng Pangulo na aprubahan ang pagpapalawig ng serbisyo ng mga presidential appointees na lampas sa mandatory retirement age kapag may sapat o balidong dahilan. Agad namang pinulong ni General Acorda ang matataas na opisyal ng pambansang pulisya kasunod ng kanyang extension of term. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. I would like to express my deepest gratitude to our President, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. I am truly honored and humbled by his continued trust and confidence in my capability. Ayon pa kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Pajardo, lubos ang pasasalamat ni General Acorda sa patuloy na tiwalang ibinibigay sa kanya ng Pangulo upang pamunuan ng PNP. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Pajardo. Kanina nga po sa kanyang meeting, ang sinabi po niya ay, this is not my personal achievement. Hindi natin makukuha ito kung hindi natin magigain yung tiwala ng ating Pangulo kung hindi nyo rin ako tinulungan. That is a specific word. Nagpasalamat siya sa ating mga senior officer dahil yung pagpatuloy na pagbaba ng ating mga krimen. Itinalaga ni Pangulong Marcos si General Acorda bilang ika-29 na PNP Chief noong April 24, 2023. Kabilang siya sa Philippine Military Academy Sambisig Class of 1991. 37 taon na siyang nagsisilbi sa PNP. Nagdiwang siya ng kanyang kaarawan kamakalawa at umabot na sa 56-year-old compulsory retirement para sa PNP personnel. Hataw Balita. Oras 5:41 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Sumiklab ang isang panibagong engkwentro sa pagitan ng 96th Infantry Battalion ng Philippine Army, Philippine National Police at hinihinalang New People's Army sa bayan ng San Fernando sa isla ng Ticao sa Masbate. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Nagkasagupa ang tropa ng 96th Infantry Battalion ng Philippine Army, Philippine National Police at ang grupo ng hinihinalang New People's Army sa Sitio Pasto, Barangay Buenos Aires, sa bayan ng San Fernando sa isla ng Ticao, Masbate, bandang alas 5 ng hapon nitong Biyernes, December 1. Kasunod ito ng impormasyon na nakarating sa mga otoridad na may planong opensiba ang armadong grupo para sa nalalapit na anibersaryo ng rebeldeng grupo.
agad na nagsagawa ng security patrol ang puwersa ng gobyerno na makaengkwentro ang hindi matiyak na bilang ng armadong grupo. Tumagal ng halos 15 ang palitan ng putok na magkabilang panig. Na-recover naman ng mga otoridad ang isang M16 rifle, granada, material sa paggawa ng pampasabog at mga personal na gamit ng mga rebelde. Nagpadala na ng karagdagang puwersa ang Philippine Army upang tugisin ang rebeldeng grupo sa lugar. Nagsagawa rin ng random checkpoint ang mga kawani ng pulisya ng San Jacinto Municipal Police Station, San Fernando Municipal Police Station, 502nd RMFB o Regional Mobile Force Battalion. Nagpapasalamat naman ang 96 Infantry Battalion ng Philippine Army at PNP sa mga residente sa suporta at nakipagtulungan sa mga otoridad at tiniyak na patuloy ang gagawing pagbibigay proteksyon sa mga mamamayan sa isla ng Ticao at kabuuan ng Masbate. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang 3 suspect na sakay ng puting minivan na naglalaman ng matataas na kalibre ng baril matapos makatakas kasunod ng maikling palitan ng putok sa gitna nito at mga kawani ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa Barangay Curintem, Datu Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, bandang hapon, kamakalawa. Kabilang sa laman na naturang sasakyan ng isang M14 rifle, M16 rifle, M79 grenade launcher at bala para sa 60 caliber machine gun. Ayon kay Dato Odin Sinsuat Municipal Police Station Chief Lieutenant Colonel Ismael Madin, nagsasagawa ng checkpoint sa lugar nang harangin ang isang white minivan na hindi tumigil para sa inspeksyon. Imbis na sumunod sa gagawing inspeksyon, pinaputukan pa umano ng mga ito ang mga otoridad dahilan para mauwi sa maikling putukan bago makatakas ang mga suspect. Wala namang naitalang nasaktan sa mga pulis at sundalo, ngunit hinihinalang sugatan ng isa sa mga nakatakas na suspect. Mayroon na ring persons of interest habang nagpapatuloy rin ang isinasagawang investigasyon, kabilang na ang pagsasagawa ng ballistic test sa mga nakuhang armas. Hataw Balita. Nasa 700,000 pisong halaga ng hinihinalang ilegal na droga ang nasabat ng Bureau of Customs sa Clark, Pampanga kahapon. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Nadiskubre ng Bureau of Customs o BOC officers ang mahigit 135 gramo ng hinihinalang cocaine sa Clark, Pampanga kahapon, December 4. Sa isang pahayag, sinabi ni Port of Clark District Collector Erasto Sandino Austria na November 22 pa nang masabat ang parsela na nagkakahalaga ng mahigit 716,000 piso. Batay sa record ng ahensya, lumalabas na ang shipment ay dineklarang naglalaman ng hoodies at t-shirt na mula pa sa Los Angeles, California sa Estados Unidos. Ayon sa BOC, natukoy ng canine sniffing dogs at x-ray scanning procedures ang presensya ng nasabing mga illegal na droga. Dinala sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang sample ng substance para sa chemical laboratory analysis. Dito na nakumpirma na cocaine ang nakumpiska na tinuturing na Dangerous Drugs under Republic Act o RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act o 2002. Naglabas na ng warrant of seizure and detention ang ahensya laban sa subject shipment sa paglabag sa RA 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act na kaugnay ng RA 9165. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Isang one-stop shop para sa mga persons with disability o PWDs ang ibinida para makapag-apply o makapag-renew ng ID ang mga individual na bahagi ng sektor sa San Pedro, Laguna nitong linggo. Si Mac Cordoba, humahataw. Hataw Balita.
Isa si Nanay Monina sa mga residenteng napaglingkuran ng one-day processing ng Person with Disability o PWD ID ng kanyang anak na deaf o bingi sa isinagawang PWD ID caravan ng City Government of San Pedro sa Adelina Subdivision Covered Court ng Barangay San Antonio. Aniya, ito ang mabilis na paraan para ma-renew ang PWD ID ng kanyang anak na 1 taon nang expired. Kaya yung sinabi sa akin ng presidente ng PWD na one-day process lang at saka nandun agad yung doktor, pumunta kami dito kasi ito yung pinakamadaling paraan ko para makakuha ako ng ID niyang bago. Makapag-renew? Makapag-renew. Kailan pa ba? Masyadong dito, madali lang, convenient talaga. Hindi kagaya dun sa pumipila pa ako. Ayan, talagang ang haba ng oras na gagamit. Dito, saglit ka lang. Okay na. Ang proyektong ito ay in partnership with the San Pedro Laguna Medical Society at Federation of Persons with Disability of San Pedro City Incorporated. Nagkaloob din sila ng 5 assistive devices katulad ng wheelchair para sa mga piling residente ng San Pedro. Kasabay ang naturang aktibidad ng paggunita ng International Day of Persons with Disability na ipinagdiriwang tuwing ika-3 ng Disyembre. Ang buong mundo po, kami po ay nakikisa sa pagdiriwang ng pandaigdigang International Day of PWD. So bilang pong pagdiriwang ng IDPD, kami po ay nagsagawa po nitong proyektong ito, ang PWD ID Caravan. First time po itong ginawa sa lungsod. Ang layunin po nito dahil marami pong mga PWDs na wala pong ID. Unang-una po, hindi sila makapunta sa City Hall. Pangalawa, dahil yung mobility nila. Pangalawa po, wala po silang pambayad pagpunta po ng doktor para makasecure ng Certificate of Disability. Kaya po ngayon ay tinap po namin ng isa po naming partner, ang San Pedro Laguna Medical Society, para po magdala na rito ng mga iba't ibang doktor na sila na rin po ang mag-i-issue ng Certificate of Disability para po libre, wala na pong bayad. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mac Cordova, humahataw! Hataw Balita! Pansamantalang ipinasara ngayon ang Tabang Bridge sa bayan ng Giginto, Bulacan upang bigyang daan ang kasalukuyang konstruksyon ng North-South Commuters Railway o NSCR Project Malolos, Tutuban. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita! Simula ngayong araw ng Martes, December 5, pansamantalang isasarado ang tulay ng Tabang sa Manila North Road sa bahagi ng Giginto, Bulacan. Ipatutupad ang naturang hakbang upang bigyang daan ang konstruksyon ng ginagawang North-South Commuters Railway o NSCR Project Malolos, Tutuban. Ang magiging alternatibong ruta para sa mga motorista ay iikot sa St. Francis sa Santa Cruz, malapit sa TESDA Giginto. Kasabay nito ang paglalagay ng concrete girders para sa viaduct ng North-South Commuter Railway o NSCR na tatawid sa ibabaw ng nasabing tulay. Sa nasabing proyekto, lalatagan din ng salubungan na riles na 147 kilometers ng NSCR mula Clark International Airport hanggang Calamba. Partikular na bahagi nito ay sa bahagi ng tatawid na viaduct sa ibabaw ng Tabang Bridge. Magdudugtong din ito sa viaduct na galing Malolos na magiging Giginto Station ng NSCR. Bahagi ang nasabing proyekto ng 58.78% na progress rate ng NSCR Phase 1 na mula Tutuban hanggang Malolos. Batay sa pagtaya ng DOTR, nasa 50.2% na ngayon ang nagagawa sa NSCR Phase 2 o ang mula Malolos patungong Clark International Airport. Habang may 33.84% na pre-construction works na NSCR South Commuter Line na mula Blumentritt hanggang Calamba. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. At base pa rin sa ating latest satellite animation, wala po tayo nakikitang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw.
Ngayong araw po, malaking bahagi ng Luzon ang iiral ang easterlies, kaya't bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan pa rin ang iiral, lalo na dito sa may silangang parte. So mababawasan na po yung mga pag-ulan, lalo na dito sa may Batanes and Cagayan, habang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan over Bicol region, nasasamahan ng mga pulu-pulong mga pag-ulan, lalo na po sa umaga hanggang sa tanghali. Over the rest of Luzon, kabilang ang Metro Manila, bahagyang maulap at pinsang maaraw naman ang kalangitan ngayong araw, nasasamahan ng bahagyang mainit na temperatura lalo na sa tanghali. Sa Metro Manila, possible yung hanggang 33 degrees Celsius na maximum temperature at meron lamang mga pulu-pulong ulan, lalo na dito sa Mimaropa at ilang pambahagi ng Calabarzon. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, bahagyang maulap hanggang maulap din po na kalangitan ang iiral, nasasamahan din ng mga pulu-pulong ulan, lalo na sa may eastern portion. Pagsapit po ng hapon, dulot po yan ng easterlies. Habang dito naman sa Mindanao, generally bahagyang maulap na kalangitan din po ang iiral, nasasamahan din ng mga saglit na pag-ulan or pagkidlat pagkulog, lalo na dito sa may Caraga region and Davao region, dulot din po yan ng easterlies. Temperature natin sa Metro Cebu ay hanggang 30 degrees Celsius, habang dito naman sa Metro Davao hanggang 33 degrees Celsius. Ngayon po, wala pa rin tayong gale warning or banta sa matataas sa mga pag-alon, pero possible pa rin po yung hanggang 3 metrong mga pag-alon dito po sa may silangang bahagi po ng ating bansa, itong mga lugar facing the Pacific Ocean. So maring delikado pa rin ito sa mga maliliit na sasakyang pandagat, lalo na sa ating mga kababayan na nangingisda. But in the coming days, wala naman tayo nakikitang pagtaas ng gale warning, kung meron man po dun sa may area ng Batanes and Babuyan Islands lamang. Ang araw ay sisikat 6:07 ng umaga at maaga pa rin lulubog 5:26 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, inihain sa Kamara ang House Resolution number 1493 upang kilalanin si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D sa natatangin nitong performance sa 2023 Miss Universe pageant sa El Salvador. Gayun din bilang pagkahirang nito bilang Philippine Tourism Ambassador. Bumisita rin ang beauty queen sa House of Representatives at nagpasalamat sa ipinapakitang suporta sa kanya ng ating mga kababayan. Ito'y kahit anya bigo siyang maiuwi ang inaasam na corona para sa bansa mula sa prestigyosong patimpalak. Pakinggan po natin ang pahayag ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. I really poured my heart and soul into representing the country that we all love, and I'm just so grateful, ultimately grateful to be received like this. Even if hindi ko po nauwi yung corona, I'm just so happy and blessed to be Filipino and to be able to represent all of you the best of my abilities. Hataw Balita. Congratulations pa rin. Ayan. At sa atin namang shout out. Oy, happy birthday kay Brad Gillier Dumaran at happy Sabbath anniversary naman kay Brad Tochi. Ayan. At sa atin namang mga viewers mula sa YouTube, yung ilan lang mababanggit po natin, si Mildred Tadena, Ligaya Alnas, John Edward Muñoz ng San Pablo, Laguna, at Juliet Francisco. Ayan. At si Lueli Panya ng Nagcarlan, Laguna, at si Brad Hener Aliparo ng Kabuyao. At sa Facebook, andyan naman sila Erlinda Amosco, Arlene Labawan, Garcia Eddie at Edita Tubal. At ganoon din sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganoon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At day 2 na po tayo sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI mamayang alas 7 pong muli ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi.
Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Ecclesiastes Kapitulo 2, talatang 26. Sapagkat ang tao na kinaluluguran niya, binibigyan ng Diyos ng karunungan at kaalaman at kagalakan, ngunit ang makasalanan ay binibigyan niya ng damdam na magpisan at magbunton upang maibigay sa kanya na kinaluluguran ng Diyos. Ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ikalima sa buwan ng Disyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.